ayan nga Mima, kahit gustuhin kong iba yung magpadede kay baby para naman maano siya na hindi ako or hindi niya naaamoy yung gatas ko or yung katawan ko. Wala talaga akong choice Mima kasi nga dalawa lang kami dito sa bahay sa umaga kasi nga maghapon yung asawa ko sa trabaho. And wala kaming ibang kasama dito sa bahay, kami lang talaga. So yun, tiyagaan lang talaga. Ang hirap Mima. Kaya pag mga ganyan na si baby is ayaw maggatas, ayaw magganito, ayaw kumain, ay ako lang talaga yung ako lang talaga Mima yung talagang mai-stress. Ako lang yung mai-stress dito sa bahay. Ako lang yung maghahaba ng pasensya. Kasi nga, yun, wala talaga kaming ibang kasama dito sa bahay. Kami lang. And yung malayo naman yung mga kapatid ko, malayo yung bahay nila. Tapos yung in-laws ko, malayo din. Wala ding ibang mag-aano. So, yun, tiyaga lang talaga mga Mima ko. So, sa ngayon, is napapadede ko siya ng gatas dito sa bote na to mga Mima. Talagang naghanap ako ng paraan para lang mapainom siya ng gatas. Pero hindi ganun karami. Sobrang kaunti lang talaga. Pero okay lang. At least kahit papano is nakakainom siya ng gatas. So, yun. Ang dami pa lang may problema na ganito mga Mima ko. Sobrang hirap magpainom kay baby. Yan o. Ang daming bote dito para lang mapainom siya ng gatas. Ang hirap talaga pag breastfeed. And pag tumagalin, gusto mong mag-formula, ang hirap mag-transition pala, no? Sobrang hirap, nakaka-stress. Nakaka-stress pag ganito, sobra-sobra talaga nakaka-stress. Pero ayun, wala tayong magagawa kasi nga, syempre, hindi naman pwedeng, kasi nga, syempre, anak naman natin yan. So, yun. Mima ko, ito yung kauna-unahan naming, yung tsupon ni baby, itong baby flu na to, o ayan. Pero talagang, walay, baby pa siya nung binili ko to, and talagang, hindi talaga, ayaw niya talaga. So, pagkatapos nyo, nagpalit kami, sinundan namin ng iba pang maliit na, ayan. Ibang maliit na bote. Pero, no. So, nung mga time na yun, mga Mima, is talagang desperado talaga ako na mapainom siya ng gatas sa bote. Kasi nga, yung milk ko nun, yung breast milk ko nun, is kunting-kunti, as in kunting-kunti, parang gutom siya lagi. So, nagpalit-palit kami nitong Dr. Ayla na to. Bumili ako nito, Mi, kasi nga, ayan, sabi nila, para yung kamukha nung dede natin. O, ayan, bumili akong 2 ganito. Pero, isang beses lang talaga dumedi dito, and after nun, wala na naman, ayaw na naman niya, hindi ko alam kung bakit. So after nun, sabi ko, sige magpalit pa ako ng isa, yung malambot na talaga yung ganito niya. So ayan, bumili nga ako nito mga Mima ko. Ayan, kasi sobrang lambot na nito. Ayaw niya talaga, sobrang ayaw niya talaga mga Mima ko. Hanggang sasabi ko sa asawa ko is, ayan, sige wag na lang, mag-breastfeed na lang ako. Ako na lang ang mag-adjust, ako na lang kung ano yung kakainin dyan para dumami yung gatas ko. And breastfeed kami hanggang nag 14 months old si baby. And yun nga, last week lang, nagkasakit si baby. So, dinala ko sa pedya. Yung sabi ng pedya, sobrang underweight si baby. Hindi talaga nagigain. Kasi nga, ang ginigain niya every month is mga 0.1, 0.2. Mga ganun lang, kada timbang namin. Bakit parang ang dinadagdag lang sa timbang ni baby is 0.2, 0.3, ganun lang. Ko pa pala siya mga Mima ko. And binilhan ko pa pala siya mga Mima ko ng yung mga sipi cup na ganito. Baka sakali ka ko is matuto siyang uminom kahit dito. So, hindi talaga. Ito, hindi nagamit kasi ayaw niyang uminom, nilalawan lang. Ito, ayaw din niya, hindi rin nagamit as in. So, ito mga bote na ito mga Mima ko, hindi talaga yan nagamit ni baby kasi nga ayaw. Ang nagamit lang niya dito is ito 1 time and itong brown na to 1 time din. So, ngayon nga mga Mima ko, kasi nga try nga namin na mix feed siya kasi nga, yun nga, sobrang baba ng timbang niya kasi nga siguro sa breast milk ko, sa gatas ko, sobrang kuunti na lang talaga mga Mima ko. Tingnan nyo, ang liit ng dede ko, hindi talaga lumaki yan mga Mima ko. So, ayan na nga, and sa kapipilit ko kay baby na uminom ng gatas, nakakaawa pilitin pero gusto kong uminom talaga siya ng gatas. So, dito siya napapainom ko, dito sa straw cup na to, dito ko siya napapainom ng gatas, kunti lang, mga hanggang dito lang, mga 2 ounces lang, mga ganyan. And dito din, pag sobrang gutom siya, napipilit ko siya dito nang hindi siya nagwawala, mga 1 to 2 ounces lang. So ayun nga mga Mima ko, napakahirap pag, hindi ko alam kung bakit ganun si baby. Ayaw niya talaga dito sa mga bote na to. Ayan, ang hindi ko pa natatry is yung sinasabi nila yung pigeon, ano ba yung pigeon neck, hindi ko pa natatry yun. And yung ibang brand, hindi ko pa natatry kasi nga, nung baby pa siya, sumuko na talaga ako mag-try pa ng ibang bote kasi nga, ayun, nagwawala siya. And ang isa pang problema ko, kapag pinipilit ko siya ng maigi, pag pinipilit ko talaga siya ng maigi, syempre magwawala, and yan. And syempre kapapanganak ko lang, nagwawala na rin ako, parang naano ako sa sarili ko. Yung parang, iba yung nararamdaman ko sa sarili ko na parang, walang kwenta, ganun. Parang nadidepress ako, ayaw dumedi, ganyan. So, tinigil ko na lang, breastfeed na lang. So, ayun na nga mga Mima ko, ang dami pala natin ganun ang problema kay bebe. Hindi ko alam kung paano magiging ng weight itong anak ko.